Hello po sa inyong lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay 17 ng Agosto, 2026 anyo at ang oras po ngayon dito sa Los Angeles, California ay alas 6:50 ng umaga. Araw po ngayon ng Lunes at nais ko po mag-vlog mga kababayan, mga minamahal. Direct po dito sa Los Angeles, California ay gusto kong balikan itong kaibahan ni Boying Rimulya kay Samuel Martires. Kagabi kasi ay naghahanap ako ng topic ko, ay alas 10 na, ay wala pa akong maisipan. Ay usually 9:30 nagkuan na ako nagsisimula na ako Ay doon naman sa impeachment trial ay wala pa akong makitang linaw kagabi. Tinulugan ko na rin. Pero ngayong umaga mga kababayan, mga minamahal, pagbukas ko ngayong alas 5 ay talagang maganda po ang nangyari. Opo, at tatalakayin ko siguro yan bukas. Yung, yung may kasagutan na tayo doon sa sinabi ni Amy Marcos. Opo, nung isang araw, ang sabi niya ay dapat ang sisihin daw o ang bigyan ng kaso ay yun si Acosta, yung disbursement officer, hindi ba? O ay ngayon parang sinagutan, Parang aywan ko kung naandun ba siya si si Kwan, si Amy Marcos ay bakit ididiin niya yung tao na alam niya naman na trabahador lang yung ni Kwan o appointed lang ni Sarah yun. Bakit tatanggalin niya ang responsibility kay Sarah? Ayan, i-discuss po natin yan, bukas. Na talagang ito si Amy Marcos ay walang kwintang tao ito, hindi ba? Dalawa yung Kwan, yung disbursement officer na gusto daw niya, yun ang kasuhan. Ay ngayon ay nagsalita na, hindi ba? Isinugo ako kanya ay paano yan? O isinugo siya na ibigay yung pira. Maganda po ang kwan, pero nga ay ito ay natapos ko na ito kagabi. Kaya ito na muna, ano ang kaibahan ni kwan ni Boying Rimulya kay Samuel Martires? Alam ko na discuss ko na ito pero parang hindi malinaw. Ay ngayon ay lilinawin po natin, Ah, ano ba yung salita na ombudsman? Okay, para mayroon lang tayong kaunting linaw. Yang ombudsman po ay mahigit ng 100 taon yan na pinapractice dyan sa Switzerland, sa Sweden, sa Netherlands, yung magkakalapit na yan. Opo, matagal na yan, yung ombudsman. Okay? Ngayon ay napansin kasi nila na hindi mag-prosper ang kaso kung padadaanin sa ordinary prosecutor. Kailangan special prosecutor po. Yan nga, ang tawag dyan ay ombudsman. Special prosecutor ng mga matataas na tao sa gobyerno at saka yung mga kasangkot nila na mga sibilyan. Yan po ang trabaho ng ombudsman na mahigit ng 100 years na pinapractice yan. Ngayon, kinopya natin. Kasi nga, ay ang balita ko pala, dyan sa Switzerland at saka sa Sweden, walang magnanakaw. Opo, walang magnanakaw kasi yung pinsang ko na US Navy, na-assign dyan sa Sweden pala, sa Sweden, hindi sa Switzerland. Sweden. At sabi niya sa akin, "Boy, walang magnanakaw sa Sweden," sabi niya. "Iwanan mo yung pitaka mo dyan, walang kukuha. Iwanan mo yung gamit mo dyan, walang kukuha." Ayan po dahil nga siguro ay maganda ang nila, ang batas nila o sinusunod talagang batas. Ngayon ito
Ginawa nila itong ombudsman kasi nga kung malaking tao, natatakot yung prosecutor, yung ordinary prosecutor. Ngayon ay kasabay niyan, mayroon namang special court, yung Sandigan Bayan. Kasi nga, kung idadaan lang sa maliit na korte, takot din eh. Takot din yung mga judges, hindi ba? Kaya ganyan. Mayroong sandigan at saka mayroong ombudsman. Ang ombudsman po ay special prosecutor yan. Ngayon, ay bakit special? Ay they can investigate on their own. Ayan po pwede kanilang imbestigahan. Makarinig lang sila ng kaunting balita, pwede. At may kapangyarihan sila na isuspindi nila. Ayan po aywan ko lang kung mayroon pang yung hindi lang suspindi, kung hindi tanggalin ka sa serbisyo. Parang may ganun din eh. Opo. Na tanggal ka. Pero yung iba ata dinadaan sa korte. Pero yun na lang suspension for 6 months or 3 months. Yan yan ang ginagawa po ng ombudsman. Ngayon, ay bakit ba ganyan? Bakit? Kasi ganito po yan eh. Binasa ko po yung pinanggalingan yan. Itong ombudsman, ang tawag dyan sa ibang bansa is champion of the people or representative of the people or protector of the people. Ayan po, pinoprotektahan nila ang mga maliliit na tao. Yan po ang tawag sa kanila. At nung una yan, ini-eksperimento lang nila yan eh. Sang-ayon dun sa nabasa ko na history niyan, ay kumukuha lang sila dun sa representative, dun sa mga congressman, na ito, makatao ito ay hindi korap ito, kinukuha nila at nilalagay nila doon sa ombudsman. Yun po ang nag-umpisa dyan ay elected by the people. Aywan ko lang ngayon kung ganoon pa rin kung ini-elect ng tao. Pero sa atin kasi ina-appoint eh. Opo, ina-appoint yan sa atin ng presidente. Ngayon, ay dahil sila ay tinawag na champion of the people, ang ginagawa nila ay talagang pinapakulong nila yung mga korap. Yun po ang trabaho ng ombudsman at pinapalakpakan po sila ng mga tao. Usually po sila ay galing sa mga labor union. Opo, doon sa Switzerland o sa Sweden o doon sa Netherlands kung ano yan. Hindi ba? Ay very effective po, They have the power to investigate on their own. They can suspend airing public official. Ayan po ang trabaho. Ngayon, ang lahat ng ganyan, nabaliwala yan kay Duterte nung inappoint niya si Samuel Martires. Inappoint niya yan nung nag-retire na si Kwan dahil term limit din si Kwan 7 years pala ata yan si Conchita Morales Carpio Morales, hindi ba? Conchita Carpio Morales ay inappoint yun ni Pinoy ay natapos na yung term niya. Ngayon, ang pumalit ay si Martires. Yan si Samuel Martires. Pero, ito po ang problema kasi hindi nila binabasa siguro o nagtatanga-tangahan sila. Ano ba ang function? Champion of the people nga ay pero ang ginawa ni Martires ang prinotektahan niya ay yung mga corrupt official. Kaya nga yun ang kaibahan. Naging tauhan lang siya ni Duterte. Yan po. Walang nabilanggo, pinalaya pa nga yung iba
pinahina ang kaso. Katulad ni Joel Villanueva. O may kaso na o nagdesisyon na si Conchita Carpio Morales na tanggalin na yan, ay hindi tinanggal at pinahina ang kaso. Dinismiss na pala niya ang kaso. O na hindi alam ng mga tao. Dinismiss. Yan po. Hindi naman dinismiss, kung hindi ay parang wala ng kakayahan para idemanda si Joel Villanueva. Kaya pala ito si Joel Villanueva, pag nagsasalita sa publiko, hindi ba? Ang sinasabi niya, wala na akong kaso. O, sabi niya, wala na akong kaso, ay kaya pala ay kinwan na pala, pinahina ang tawag doon. Kasi isang witness lang po ang bumaliktad o isang witness lang ang mawala o ayaw na mag-testify, nawawalan na po ng kaso eh. Pero karamihan dyan, kunyari ay iniiba yung deklarasyon. Ganun po yan, iniiba. Kunyari nakalimutan niya o hindi na niya maalaala, ganun lang po eh. O, kaya yung kaso nagiging mahina. Ayan po Ngayon ay ayan na nga yung trabaho ni Martires dapat hindi niya ginanap eh. Hindi niya ginanapan na siya ang ombudsman, special prosecutor para idemanda yung mga tao na talagang kurap talaga. Ayan po. Ang prosecutor po kasi, at paulit-ulit ko nga na sinasabi dito, ang kinakausap niyan ay yung mga biktima o yung mga witness o yung may kaalaman dun sa krimen. Yan po ang kinakausap ng prosecutor. Palagi po yan. Palagi. At marami po yan. Halimbawa, yung example ko, nakapatay, ay kahit na yung kapitbahay, ay pwedeng tanongin yun kung nakita niya na umuwi yung tao ganong oras. Tinahulan ng aso, sabi niya. O, kakausapin ng prosecutor niyan, ay bakit? This oras ng gabi, nasa lansangan pa siya. Ayun, nakapatay pala siya. Ganon po. O may nakasalubong siyang tao na nagtestify na ganong oras. O, pauwi siya ng bahay niya. Ganon po. O nabultuhan siya. O nakausap siya. Pauwi na siya ng bahay. Ay galing pala siya dun sa saksakan. Ganon lang po yan eh. Lahat po kinakausap ng prosecutor. O pati yung mga witness dun sa pinangyarihan. Ganon po yan. At kung marami na siyang nakuhang mga ebidensya, ang sasabihin niya parang siya na ang nakakita. Opo, hindi na nga pinapaharap yung iba eh. Kung 12, bakit naman ipapaharap mo pa? Pipili na lang siya ng 3. O, ngayon, pero sigurado na siya na ang pumatay ay ito o ang nagnakaw ay ito. Ganun po yan. Ang trabaho ng prosecutor. O, ang ipipilit ng prosecutor ay guilty ka. Guilty ka. Yun ang ipipilit niya. Kaya nga nagtataka ako dito kay Robin Hood Padilla, nagtatanga-tangahan ba ito o iba ang advice ng mga abogado niya? Bakit sasabihin niya na ang prosecutor ay maging hindi one-sided? Ay yung nga ang sasabihin ng prosecutor na guilty po itong tao na ito. Yun ang sasabihin eh. At yun ang trabaho ng ombudsman. Pangangatawanan niya yan. Bakit? Ay sigurado na siya eh. Umiiyak na nga yung mga tao eh. Hindi ba? Dahil pinatay yung tatay niya o ay, hindi ba? Ay saan ko po nakuha yan? Ay sa Biblia po eh. Sa Biblia po, in the end of time, sa araw ng paghuhukom, parehas na mabubuhay po eh. Yung ligtas at saka yung taong hindi ligtas. Mabubuhay po yan. Parehas. Bubuhayin. Pag
ang tao kasi ay namatay, parang natulog lang. Natulog lang, ay yung katawan lupa ay babalik sa lupa. Yung espiritu niya, o yung breath of life, babalik po sa Panginoon. Ay paano yung konsensya niya? O yung ulirat niya? Paano yon? O yung kaluluwa niya, kung tawagin ng iba ay kaluluwa, ay bubuhayin po yan sa araw ng paghuhukom. At hiwalay na po agad yan. Hiwalay. Nasa kanan yung mabubuti daw, ha? O nasa kanan ng Diyos, nasa kaliwa naman ng Diyos yung hindi ligtas. Pero, ang mag-aakusa, yung mga ligtas, they will act as a prosecutor or a witness. Witness sila. At mayroon pang ibang verse sa Bible na they will act as the judge. Aywan ko lang kung delegate yung power. Hindi ko alam pero ay pag sinabi nila kasi na, opo, nakita ko yan na siya ang pumatay. Ay ano ba, di ginajudge na niya, hindi ba? Ganun po yan. Hindi ba? Kasi bubuhayin ay kung yung testigos ay binuhay, ay opo, ay nakita ko po na siya ang nagnakaw. Ganun po yan bubuhayin lahat Ano ang sabi ni Jesus Christ? Do not think that I will accuse you to the Father, sabi niya. No, sabi niya. It is Moses who will accuse you. Sabi po ni Jesus Christ ay ano ba si Moses? Ay ligtas po yun Taong ligtas po yun. Si Moses. Kaya nga, they will act as the prosecutor or the accuser. Ang linaw po yan. It is Moses who will accuse you to the Father. Sabi ni Jesus Christ, in whom you set your trust. Sabi niya, ay doon kayo nagtitiwala hindi ba? Gusto niyong sundin ang batas, hindi ba? Ipatupad natin ang lahat ng batas. Ay sige, ay doon kayo. Ganun lang po yan Naandito na nga by faith na nga wala kang gagawin, maniwala ka lang ayaw nyo. Ay di, doon kayo, hahatulan kayo sa pamamagitan ng batas. Ayan po ang sinabi ni Jesus Christ. Ngayon ay ito na po ang Bible verse na gusto kong i-share sa inyo. Itataas ko lang po ng bahagya. Ayan. Ephesians 5:11, ganito po ang ating mababasa. Mga kababayan, mga minamahal, have nothing to do with the fruitless deeds of darkness, but rather expose them. Yan po ang kung may korupsyon, dapat ito ang gawin natin Take no part or have no fellowship or do not participate in the unfruitful works of darkness, but rather expose them. Ayan po, epektibo po yan pag ang isang korupsyon ay may lumalabas na magtestigo na, opo, siya ang nagnakaw, hindi ba? Siya ang may project. Hindi ba? Ganon sa ginagawa ngayon ni Ping Lacson kay Alan Peter Cayetano at saka yung kapatid niya na si drama queen yun, hindi ba? Drama queen si Pia Cayetano, hindi ba? Hindi raw siya kinumusta. Ay sino ka, hindi ba? Public servant po kayo, hindi na kailangan ka na kumustahin pa, hindi ba? At saka ang mga tao o ang mga ay abala sa kanilang kabuhayan ay bakit ka kukumustahin? Hindi ba? Nagputukan daw, hindi sila kinumusta. Ay walang kwenta, hindi ba? Have nothing to do with the unfruitful works of darkness or evil, but rather expose them. Yan po ang pinakamabisa. I-expose natin sila. Kaya nga lang ay delikado. Baka patayin ka o baka balikan ka. At yung nga, ganun sa ginawa ni Kibuloy, hindi ba? Pinasara ang ABS-CBN. Ganun po hindi ba? Dahil nakalaban ni Duterte ang ABS-CBN daw. Ayan po delikado talaga kasi nga
pwede kang balikan. Pero mayroon namang mas makapangyarihan sa lahat. At yun po ang Diyos. Diyos po. Hindi ba? O, pag sinabi niya na, but rather expose them, i-expose natin sila at magtiwala po tayo sa Panginoon. Ano? Ngayon, ito John 3 verse 20, ito po ang ating mababasa, everyone who does evil hates the light. Hindi ba? O, ay ayaw siguro ni Samuel Martyrs na ipakita yung mga salin. Amak mo yung salin na nasa saligang batas ay dapat ay isinusubmit yan, hindi ba? Ay bakit ngayon ayaw niyang ipakita sa publiko? Ayan po hindi ba? At ito ang kasagutan diyan. Everyone who does evil hates the light and does not come to light for fear that his deeds will be exposed. Yan po nakasulat sa John 3 verse 20. Everyone, Everyone nga everyone who does evil hates the light. Ayaw nilang ipakita yung mga salin nila. Ay bakit? Ay yung and does not come to light for fear, kasi sila ay natatakot, that their deeds will be exposed. Ayan po, hindi ba? At itong 2 Timothy chapter 3 verse 5, having in the form of godliness but denying its power, turn away from such as this. Yan po ang sabi ni Timothy. Sulat ni Pablo ito kay Timoteo. Napakaganda po nito, having the form of godliness but denying its power. Tingnan nyo po si Kibuloy, di ba? Na inaari niya na siya ay appointed son of God. Ay pero parang hindi siya nagtitiwala sa Diyos. Hindi ba? Parang wala Kung gumawa siya ng krimen, amak po, yung mga babae, magagandang babae, mga batang babae, minor de edad, minumulista niya. Hindi ba? That is denying the power of God. Ang akala niya, hindi siya mapaparusahan o hindi nakikita ng Panginoon o walang kapangyarihan ang Panginoon na balikan siya. Having the form of godliness, hindi ba? Purma lang. Sa purma. Hindi ba? Parang ganun kay Duterte yan na pagagandahin ko kanyang Pilipinas, hindi ba? At sabi pa niya noon, ay kako, delikado yung sinabi niya. Although na nasa Biblia yan, hindi ganun ang pagkasabi. Nung sinabi niya na willing daw siya pupunta sa impyerno. Basta yung mga tauhan niya o yung mga Pilipino daw ay pupunta ng paraiso. hindi ganun ang pagkasabi ni Paul. Kaya nga natatawa na lang ako kasi nga yung mga pastor kasi alam nila yun na mayroong ganun mayroong ganun pagkasulat o ganun pagkasabi, pero tinitwist pa nila ng maigi. Willing silang napupunta ng impyerno basta mga Pilipino mapunta ng langit. Hindi naman ganun ang Hindi naman ganun ang sinabi ni Paul. at saka ni Moses. Tingnan nyo po yan, ito parang ganito lang po, pero para maintindihan natin, paano manloko ang mga tao, having the form of godliness, but denying its power. Ganito po yan, Ang pagkasabi po ni Paul doon, ay, kung pwede lang sana sabi niya, kung pwede lang na makipagpalit na siya para makumbinsi niya yung mga tao na siya kasi ay naka-destino na siya na pupunta ng langit. Predestina yang ganyan yang kila Paul, kay Peter ganyan, kay John, mga predestina po yan. Pero kakaunti yan, Kakaunti yan. Kung papaano naman si Judas ay predestined, kakaunti lang yan. Karamihan dyan ay whosoever believe. Ngayon, kinukumbinsi ni Paul na
paniwalaan siya. Kaya nasabi niya yung kung pwede lang sana pagpalitan o pagpalitin natin o ang sitwasyon para lang maisalba niya yung pero hindi nga pwede kasi nga predestined na siya Ayan po, hindi ba? Kaya ganun ang pagkasabi. Pero hindi naman ay dinoktor na siguro nakibulo yun, nun ba? Ang sabi ni Duterte, handa raw siyang pupunta ng impyerno basta mga Pilipino o mga nasasakupan niya ay papunta ng langit. Hindi ba? Tignan mo yun ha? Kunyari, having the form of godliness, hindi ba? Maka-Diyos. Pero, denying its power. Ay bakit pala siya nanluloko ng tao, hindi ba? Lalo na si Kibuloy, hindi ba? Ngayon ay dadalhin nata ng Amerika yan dito sa Amerika, no? Turn away from such as this. Huwag na kayo makisama dyan o huwag na kayo makipagkontrata dyan kasi madadamay kayo. Tignan nyo ngayon si Loren Legarda, ay nakipag-alyansa pala yan kay Duterte. Kaya nga ganon. Lahat ng lisensya napunta sa kanya ay pero nga ay pagbabayaran niya yan. Bakit yung ibang tao wala na? Yung mga qualified, yung may mga karunungan patungkol sa solar buoy o sa solar power, hindi ba? Bakit inilagay doon sa anak niya lahat? Ayun na nga dahil nga dito kay Duterte. Ayan po, ang sinisir ko sa inyo, no? Kaya nga ay ganyan nga yan with impunity kasi nga ay hawak nila si Samuel Martires. Hawak nila. Kaya kampante sila ay pero nga ngayon ay wala na. Inisa-isa na sila, no? Sige po, hanggang dito na lang po at dalayan ko po sa Panginoon, mga kababayan, mga minamahal, sa ating pakikinig ay nakakakuha tayo ng wisdom na nanggagaling po sa Panginoon at muli mga kababayan, mga minamahal ay isang magandang umaga po sa inyong lahat at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami. Salamat po.